Attorney G, ano po bang gagawin namin kung walang magmamana ng mga negosyo namin? Kung sa tingin mo walang mainteresadong magmana ng negosyong ipinundar mo, ang video na to ay para sa'yo. Sa ibang bansa, normal ang bentahan ng mga small businesses kung sakaling gusto na magretiro ng may-ari o kaya may nangyari sa kanya. Unfortunately, hindi pa uso yan dito sa Pilipinas. Ang kadalasan nangyari sa atin, kung wala tayong interesadong anak na magmamana ng negosyo natin, kusa na lang natin itong isinasara. Ang pagkakaiba ng isang entrepreneur sa isang self-employed is yung sa exit plan nila. Yung entrepreneur kasi kumikita ng malaki upon exit pag binibenta na ang negosyo. Otherwise, kung hindi mo maibebenta ng malaki ang negosyo mo, edi self-employed ka lang. Parang binigyan mo lang ng trabaho ang sarili mo. Kaya ito, may solusyon ako para sa'yo. Keyman Insurance. I-compute mo muna ang halaga ng negosyo mo. I-multiply mo lang ang annual income mo by 8 or by 10. Yun ang net worth ng business mo. At pag na-compute mo na ang halaga ng negosyo mo, pwede ka na ngayon kumuha ng Keyman Insurance kung saan ang sum assured ay equivalent doon sa net worth ng negosyo mo. Sa Keyman Insurance, ikaw pa rin ang insured, pero ang policy owner at ang beneficiary ang negosyo mo mismo. Ang kagandahan ng sistemang ito, not only na magiging tax deductible ang premiums na binabayad ng kumpanya mo, kundi anuman ang mangyari sa iyo, sa laki ng sum assured, it's as if naibenta ng pamilya mo ang negosyo mo at the peak price. Ang ating mga negosyo, maliit man o malaki, ay buong buhay nating pinaghihirapan yan. Kaya sayang naman kung sa bandang huli ay itatapon ng Jillian.